Kasi la doble. Naglabas tiro pa na niya. Ito na yung ano, yung alaga kong chiki na manok. Nagtapang kantuman. Chiki, chiki. Ang ganda ng kulay niya. Medyo buo na ni. Pati sa kanya, kakinis Ito yung ulam namin mga kapiday. Yan. Adobong labong. Yan mga kapiday. Toyo at saka yung ano yung likomki, ano ba yun? Yung oysters. Yan mga kabiday. Yummy. Good morning mga kabiday. Ayan. Ngayon lang ako nakapag-video kasi ano nga mga kabiday, parang sama yung pakiramdam ko mga kabiday. Ito nga yung parang ano, paggising ko parang ano, parang nahihilo ako mga kabiday. Nahihilo ako na paggising ko, nasusuka ako. Ano kaya yung mga kabiday? Nasusuka ako na parang ano, parang pag kumilos ako, nahihilo ako. Tapos ngayon, parang naano pa ako mga kabiday, parang nahihilo pa ako. Parang ano, ito pinapawisan ako mga kabiday, hindi ko alam kung na ano ako, nabaros ako o ano. Kasi wala naman akong ano, kahapon. Pumunta ko doon kila nanay. Doon sa harapan nila nandun kasi si kuya tsaka si ano, si kapatid na si babae. Doon sa harapan ng bahay nila inang. Tapos nagbiroan kami ni kuya na ano, nabibigyan ko siya ng isang soft drinks, yung ano, Cobra, na punta doon sa loob ng bahay nila inang. Doon lang siya, parang paikot lang siya doon. Tapos sabi niya, ayaw niya. Nagbiroan kami, sabi ko, takot ka lang, sabi ko ganun. Sabi niya sa akin, o sige, 100, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko naman, sabi ko ganun. Hindi ikaw magbigay sa akin ng 100, ako ang pupunta doon, sabi ko ganun. Tapos ayaw na talaga. Tapos si sister, sabi niya ganun. Anong gagawin ba doon sa ano sa loob? Sabi ko magmuni-muni, sabi ko ganun, mag-ikot ka lang doon. Punta ka doon sa kwarto. Sige, bigyan mo ako 100, sabi rin niya, akong pupunta doon, sabi niya rin niya. Tapos sabi ko, wala nga akong pera, sabi ko ano kayo magbigay sa akin, ako ang pupunta, sabi ko ganun. Yun, nagbiro-biroan lang kami, tapos nagkwento ako yung panaginip ko, na yung ano, yung asawa ng kuya ko, yung kausap ko kahapon, panaginipan ko siya, tapos may dala daw siyang kalderong maliit, tapos na may laman na medyo madumi siya. Tapos kinuha daw niya yung takip, tinapon daw niya yung takip. Tapos yung kaldero lang daw ang iniwan. Tapos na ano daw ni mother, ninang, na tinanong niya kung ano yung yan, ano daw yung kaldero na yun. Sabi ko naman, ewan ko kay Tunit, sabi ko gano'n. Tapos si mother daw, yung kaldero na yun is kinuha niya. Tapos ewan ko kung anong ganap na noon, kasi si inang nga nung nabubuhay pa siya, noong hindi pa masyadong kakalimutin yung isip niya, puros kaldero yung hinahanap niya, kasi nawawala nga yung mga kaldero niya, yung mga sansi, yung malalaking ganun. Di ba sansi yung sinabi ko? Sansi, ang alam ko sansi is
sandok, di ba, na malaki. Parang ano, sansi. Ano ba yung pangalan yung pinaglulutuan ng malaki na ganun? Panglutuan ng mga mga ulam at saka kanin. Sansi. Yun pala mga kabiday. Silyasi. Yun ba yung silyasi na yun? Silyasi ba yung pinakamalaking parang palayok? Yun ba yun? Silyasi. Oo nga, yun ang ano, yun pala yung silyasi ang binahanap niya na nawawala na gamit ni Inang. Yun pala mga kabiday. Sorry mga kabidal, yung sinabi kong sansi. Yung pala yung sansi is yung parang sandok. Yung silyasi is yung lutuan. Yung mga kabiday. Nasa abroad pa ako. Kaya ano, lahat ng mga gamit na hinahanap niya is nawawala daw. Kasi yung mga kaldero niya noon nasa labas ng pintuan ng kusina kasi may dirty kitchen nga doon. Kaya nakasalansan lang doon sa labas yung ano, yung basta yung ano, yung sa akin noon na panglagayan ng mga toys noon, nilagay nila doon, tapos yung mga kaldero nandun sa labas lahat. Syempre lahat ng mga doon open talaga, kaya hinahanap niya lahat. Alam niya naman si Inang, syempre alam niya yung mga gamit niya, di ba? Syempre yung mga ay aaminin ba kung sino yung kumuha o ano, kasi pag nagluluto kasi sila, or baka pag nakita nila yung yung kaldero, napapansin niya, naalala niya na kaldero daw niya, nawawala yung mga ganito, yung ganon. Siyempre, yung mga kapitbahay din, yung mga kapatid ko, pare-parehas, ganun, pero alam niya talaga yung kay Inang talaga yung mga kaldero. Kahit na magkamukha o ano, basta naalala ko rin yun yung kaldero na yun. Tapos yung yung sansi, alam ko yun kasi ang alam ko may dalawa siyang sansi na malaki, nawawala yung isa, yun ang hinahanap niya. Kaya nag-umpisa na ata noon yung mga gamit niya na nawawala. Nag-umpisa noon na unti-unti nang nawawala yung mga memory ni nanay. Kaya yung laging niyang iniisip, minuto, ganun, mga gamit daw niya nawawala, ganun siya mga kabiday. Kaya so yun nga yung panaginip ko na yung ganun na kaldero na yung panaginip ko. Tapos kinuha ni Inang na parang nagsasalita, ganun, parang bakit daw na yun nga yung panaginip ko na yung kanino yung ganun. Tapos kinuha daw niya na parang nagalit siya na parang naglinis siya. Hindi ko maintindihan na yun kasi siyempre yun, nakat na yun. Yun nga kayong mga kabiday, parang na ako kay Inang. Yun, parang nagkwento ako ng ganun. Tumatawa naman si kuya. Tapos ngayon parang paggising ko, parang nakahiga pa ako, parang ko na parang kagabi, parang nasakit na yung batok ko. Tapos ngayon, pagbangon ko, nasusuka ako na nahihilo. Yun, mga kabitan. Hindi ko nga alam kung bakit. Parang nabaros ba ako? Kasi malagkit yung ko. Dahil wala pa naman si ate. Wala pa naman yung damit niya noon. Tinapon na ni ate. Kasi dugo-dugo yun. Kasi yung damit niya, na wala yung favorite niyang damit. Tapos tinapon pa ni ate kasi hindi daw matanggal yung damit. Kasi pinunit yun Pinunit dun sa likod. Tapos dito sa niya, shoulder niya. Yung pagtanggal nila. Tapos may bahid na dugo.
hindi daw natanggal, kaya yung tinapon ng mga kabit. Tinapon, hindi naman tinapon, kundi itinanim yung mga kabitan. Anong gagawin? Ay, alam ko na kung ano ba, kung nabaros ka. Ang dali mga kabiday. Yan mga kabiday, naalala ko na yung ano yung sinabi yung pumunta dun sa bahay mga kabiday na kung paano maggamot ng na baros ba yun, or sa Ilocano is naananungan. Yun mga kabiday, naalala ko kung paano matanggal na wala yung nakabaros sa'yo. Ganito ang gawin nyo mga kabiday. May pumunta kasi yung taga rito rin, yung yung lalaki na yun. Tapos ngayon marunong daw siyang maggamot. Tapos yung yung hinilot niya yung katawan niya, pero si Inang medyo okay pa naman. Okay lang, pero mahina siya. Tapos ngayon pumunta doon, hihilutin niya yung mga binti niya tsaka kamay lang. Tapos ngayon nung katatapos lang naligo, bumalik yung yung lalaki na yun. Tapos nung hinilot lang naman niya, parang yung langis lang pinahid na sa binti niya at saka yung kamay, braso. Tapos nung kinabukasan, Huwebes, kasi Merkules pumunta. Tapos Huwebes, yun parang na si Inang, parang nanghina na siya. Ganun. Tapos tinuruan kami. Tapos alam niyo mga kabiday, totoo yun. Yung tinuro niya na kapag nabaros ka, kung wala yung may nagbaros sa'yo, ganito ang gagawin niyo mga kabiday. Pumunta ka doon sa harapan ng salamin nyo, lawayin nyo yung kamay nyo at ipahid nyo dito sa pusod nyo, pusod or tiyan or basta lawayan nyo na ganon. Tapos dito ilagay nyo dito sa noon nyo, ganon. Basta titigan nyo yung mukha nyo sa salamin. Yun, totoo yun mga kabiday. Kaya kanina nga parang nanghihina ako na parang talagang pinapawisan ako na hindi ko mawari. Kaya yun naalala ko, ganun ang ginawa ko. Kaya alam nyo mga kabiday, doon sa kwarto ko, parang yung mga braso ko na parang kinikilabutan ako mga kabiday. Parang tumatayo yung mga balahibo ko. Ganun ang yung naramdaman ko kanina mga kabiday. Parang hindi ko mawarin na giniginaw ako, na parang mga balahibo ko tumataas, ganun. Hindi mo mawari mga kabiday. Yun, parang So, pwede naman nating subukan kung yung natin. Wala namang mawawala sa atin kung subukan natin mga kabiday. Kaya nasubok ko na, at saka may nakasubok na rin mga kabiday niya na baros na pumunta dun sa bahay, kasi nung nakalibing na si Inang sa bahay, yung yung bahay niya dun sa sementeryo, siya nagkukay, parang nabaros daw ata na kasi yung tinanggal niya is parang hindi siya nagbati-bati. Kaya noon pumunta doon sa bahay, ganun ang nangyari mga kabiday. Wala yung may-ari ng doon sa sementeryo, mga ng pinsan ko, buto ng pinsan ko noon. Kaya naalala namin yung sinabi niya na pinapasok ko dun sa bahay, pinaharap ko dun sa salamin. Kaya yun ang ginawa niya. Tapos nung tinanong-tanong ko, nagpawis siya ng pawis, tapos mamaya-maya nagkalma na siya. Yun ang sinabi niya, tinanong ko kung na siya, kumusta siya. Sabi niya medyo ayos-ayos na raw siya. Kaya yun mga kabidag, wala namang masama kung subukan natin, di ba? Medyo tayo-tayo muna tayo mga kabiday, kasi pangit naman pag lagi tayong nakaupo. Yan, medyo nag-okay na yung pakiramdam ko. Medyo
ano na, nawawala na yung hilo-hilo ko, mga kabiday. Kaya tignan natin yung mga tanim natin dito, mga kabiday. Ikot-ikot muna tayo para pag natin, pag ikot, pasok na tayo dito, mga kabiday. Papakita ko lang yung mga yung kalabasan na medyo lumaki na siya. Tapos ikot tayo dun sa bandaron para mainitan naman tayo, para mga kabiday. Yan, ito. Yan, lumaki na siya. Nilagay ko dun sa sa taas kasi siya. Yan, mga kabiday. Dito tayo, punta tayo dito sa para mabawasan naman yung natin sa kaupo tayo para hindi tayo ma-high blood. Yan. Pero parang yung kumbaga yung natin, mga kabiday, parang laging sumasakit kasi yung batok ko, mga kabiday. Hindi ko alam kung kung high blood o hindi malaman kasi yung yung temperature ng temperature ba yun, yung pang BP walang battery, naman yung ng anak ko, yung pangdinig ba, yung pang BP, nawala yung isang headphone niya, kaya masakit daw sa tenga. Walang dala ng anak kong pero binilhan ata ng headphone ng isa, pero hindi niya kabagayan, masakit pa rin daw, kaya nandun sa pamangkin ko yung micro yun, anong pangalan ba yun, mga kabiday? Yun, ngayon na hindi natin masabi kung basta ganun. Kaya yun, ko na lang yung sarili ko. Tayo na lang maggamot sa sarili kung hindi natin alam yung mga ganun. Kaya na mga kabiday. So